You have to think, to reflect on as you're about to start your new life, your marriage life. In fact, tatlong bagay lang. Ayoko lang marami pa kasi pag marami na nagbabanggit, nakakalimutan lang. Mabuti na lang ngayon may video at mas mababalik ka rin yun. 3 points na hari na may makatulong sa inyo. Una sa lahat, Windenberg and Jessica, malinaw naman yata sa inyo ang inyong desisyong pinasok. At alam niyo naman sigurado na ang buhay pag-asawa ay hindi basta-basta. Ang buhay pag-asawa ay hindi laro. Ang buhay pag-asawa ay hindi biro. Hindi daw yung katulad ng isang kanin na mainit na isusubok mo sa iyong bunganga. Tapos pag makita mong biyanan mo, iluluwa mo. Lulukin mo, tatanggapin mo. So ang buhay pag-asawa ay seryosong desisyon. At dahil ito'y seryosong desisyon, then kailangan harinawa, kayong dalawa ay maging tapat sa iyong desisyon. So marriage life requires a sense of being faithful to that commitment. Sana maging lang malinaw ito sa inyo. Ang buhay katapatan ng pagpasok sa buhay pag-asawa ay napakahalagang bagay na manatili kayong tapat kahit man sa isang simple at maliit na pamamaraan. Siguro nakikita at observe nyo naman ang nangyayari sa itong pamilya at pag-asawa na sa matagal na panahon na uwi sa paghiwalayan. At ang dahilan, issue ng katapatan. Tapat lang si Mr. dahil meron si Mrs. Tapat lang si Mrs. dahil meron si Mr. Sana ipakita ninyo na hindi pala yung posibleng maging tapat. Sana maging pamarisan kayo sa isang buhay na katapatan. Dahil pag hindi kayo maging tapat sa bawat isa sa inyo, ngayon pala sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magkatagal. Amen. Real talk yan. So be faithful. Napakahalagang bagay yan. Pangalawa, sa buhay pag-asawa, kailangan hindi lang tayo mamuhay sa katapatan, kundi dapat mas lumalalim. Umaalag ang inyong buhay pagmamahalan. Hindi sabihin, habang kayo patagal ng patagal sa pagsasama, dapat palalim ng palalim, paalam ng paalam ang pagmamahal. Kasi minsan ang problema, in love lang, mahal lang, nung boyfriend o girlfriend stage lang. Pero nung nag-asawa na, habang patagal ng patagal, palala ang palala. Nagbabatuhan ng kaldero, plato, nawawala ang buhay pagmamahal. At napakahalagang bagay yun. You have to stay and continue to be always in love. Di ba, Windenberg? Masarap maging in love. At ganun din, Jessica. Pag inlove ka raw, hindi ka makakatulog sa gabi sa kakaisip. Sa diwa mo ikaw ay panaginip. Nakakantay mo. It's good and it is beautiful to be in love when someone also loves you, when also someone accepts who you are. Sana sa ibong halang walang panatilihin natin ang pagmamahal. Kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano tayo tinanggap ng Diyos sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sana ganoon din tayo. Tularan ninyong pagmamahal ng Jesus. Although ang pagmamahal ni Jesus ay perfecto, pero kahit maniniman maging perfecto ang pagmamahal mo, patuloy kayo at pagsikapan ninyong mabuhay kayo sa pagmamahal. Amen? Ito'y tayo lang naman. Wala namang ibang tao ito. Well then, kung ikaw itatanungin, what is love for you? How do you find love? Love moves in mysterious ways. Love is blind. Oh, Jessica, if you are asked, what love for you? What love is for you? Ano ba ang ibig sabihin pagmamahal? Kasi sometimes, love can be a generic term. Ngayon, wala na. Madaling sabihin, I love you, pero
mean when you say I love you? Tinatanong ko lang ito para kahit maano naman mawala yung nervous at saka yung support sa security. Alam ko naman naiintindihan yung ibig sabihin. Pero sabi nila, marami mga definitions of love. Pero ang isa sa mga pinakakompleto para mas maintindihan natin ang pagmamahal ay walang iba kundi ang cross. Diba? Sometimes, when we try to understand and define love, we try to associate love with the heart. Kaya pag sasabihin mo, I heart you, I love you. Pero sabi ng isang author, sabi niya, if we try to understand what love is all about, you have to look at the cross. Because that is what we call the concrete expression or meaning of love. Yun ang pagmamahal. Bang kaya mong ibigay, kaya mong ialay ang iyong sarili sa ngalan ng pagmamahal. Kaya nga sabi nga nila, the very language of love is sacrifice. At ito yun. Walang nagmamahal na hindi nagsasakripisyo. Kaya ka nga nagsasakripisyo sa ngalan ng pagmamahal ko. At alam niyo naman, ang pagmamahal ay napakalaking bagay at kailangan na magsakripisyo. Isa ka dito sa sakripisyo mo, yung pride mo. Na may mga pagkakataon, minsan kailangan mong i-accept na ikaw yung tama, pero sa ngalan ng pagmamahal, tapakong ka. At ganun ka rin, Jessica. May mga pagkakataon minsan, kailangan mong pakisamahan yung pamilya ng asawa. And that is part of sacrifice. Dati, may mga bagay na gusto mong gawin. Pero pag may asawa ka na, ang unang naging priority mo lagi, hindi ng sarili mo. Yung anak mo, yung asawa mo. And that is also another form of sacrifice. Do you get what I'm talking about? Sana masuliman yung nalin mo sa iyo. Maraming bagay kayo sa sakripisyo. Pero ika nga, sabi nila, walang magiging saysay ang sakripisyo kung walang pagmamahal. Kaya napakaliming bagay yun. Pangatlo, in fact, ginamit na rin itong exhortation ni Pope Francis sa mga mag-asawa, kanyang advice. Sabi niya, isa daw sa mga pinaka-importante para mas tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa ay kailangan na hindi lang pagsasama ng lalaki at babae, kundi ang pagsasama ng kasamang Diyos. Kaya nga, Wildenberg at Jessica, simula sa araw na ito, isama ninyo sa inyong buhay at bahay ng Diyos. Sikapin ninyo mamuhay kayo lagi sa may pagkatakot sa Diyos. At in fact, yun yung sinabi ka din sa ating salmong tugunan, di ba? Narinig niyo naman kanina. Ano naman yung salmong tugunan natin? Patay na. Tumuta na. Sabi kanina sa salmong tugunan, mapalad ang tao sumusunod na may takot sa Diyos. Pakiulit nga, may kayo. Pakiulit nga. More or less. More or less. Mapalad ang tao sumusunod na may takot sa Diyos. Ang nais kong ipunto rito is, mamuhay kayo may pagkatakot sa Diyos. Sapagkat mapalad ang pamilya, mapalad ang mag-asawa, na kung nabubuhay na may pagkatakot sa Diyos. Dahil pag may pagkatakot ka sa Diyos, ako kang gumawa ng taban ng kasalanan sa asawa ko. Kung may pagkatakot ka sa Diyos, takot kang saktan ang pamilya mo. Kung may takot ka sa Diyos, takot kang matalino. Tingnan niyo ngayon ang nangyayari sa mga pamilyang walang takot sa Diyos. Pamilyang magulo, pamilyang kanya-kanya. Yun nga ngayon, sinusulong ngayon, yung absolute divorce. Ang isa talagang grabe. Ang pilit na sinisira dito, ang relasyon ng pamilya. Pero sabi ko nga, kung kayo ay namumuhay na may pagkatakot sa Diyos, kahit anumang pagsubok, kahit anumang ulos,
kahit anumang tukso. Ang sabi kanina sa gospel, walang sino mang makapaghihiwalay sa iyo. Bakit? Sapagkat kayo ang siyang pinagtagpo ng Diyos. Kasi may mga pinagtagpo, hindi naman tinadhana. Pero kayo pinagtagpo, tinadhana ng Diyos. Kayo ba'y masaya? Hindi lang masaya talaga, Pero alam niyo po ba kung sino mas masaya sa inyo dalawa? Hindi lang inyong mga pamilya, hindi lang inyong mga kaibigan, kundi ang unang pinakamas masaya sa inyong dalawa ay ang Diyos. Dahil matagal niya ng plano ito. Matagal niya na itong gusto ko niya. Hindi ito aksidente. Hindi ito coincidence. Kundi plano ito ng Diyos. Naniniwala ka kayo? Yes, we should love at least to be convinced of it. Isipin niyo sa dami-daming tao sa Luzon tayo, di ba? Bakit siya? Si Jessica. Bakit si Windenberg? Huwag niyo sabihin na si Windenberg ang pinakagwapo sa lahat ng taga-ay-ay. At huwag mong sabihin Windenberg na si Jessica ang pinakagwapo, pinakamaganda sa lahat. Mayroon mas maganda sa kanya. Naisap ko sa mga, bago kayo, naging kayo, marami kayo naging girlfriend, di ba? Kunti lang. Mas ko wala na lang. One time, may kinasal ako dito, nung tinanong ko, sabi ko, if you don't mind, bakit kayo? Ilang girlfriend ka ba, Brad? Sabi niya, parang kunti lang naman. Mga 35 lang. 35, siguro kita. Sa dami-daming tao sa mundo, siya. Dahil kayo naman talaga tinatahal ng Diyos. At sabi ko, ito yung sanang pagkawakan ninyo. Ito ang maging dahilan na kahit anumang unos kung bakit darating sa buhay ninyo, sasabihin ninyo, hindi tayo basta-basta bibigay sapagkat tayo ang siyang tinatahal ng Diyos. Malalampasan natin ito kung kayo ay namumuhay na kasama ng Diyos. Sana naintindihan nyo, no? Ano ba yung una? Recalculate lang. Ano yung una? Faithfulness, katapatan. Okay? Don't ever forget that. Be faithful. Pangalawa, I don't know if I am backing the right person. Ano yung pangalawa? Do you want to call a friend? Pangalawa pagmamahal. Love. Malamigin ninyo ang iyong pagmamahal sa isa't isa. Pangatlo, grabe pa naman, pag ito maalala. Ano yung pangatlo? Lord. Maging sentro lagi sa inyong buhay at bahay sa inyong pamilya ang Diyos. Alam niyo, may mga may asawa ni Tito. Maganda rin tingnan natin sa ganitong aspeto. I-review natin. Opo, bilang may asawa, naging tapat na ako sa aking pamilya at asawa. Totoo ba talagang minamahal ko ang aking pamilya? At ang pamilya ko ay namumuhay na may pagkatakot sa Diyos. Windenberg and Jessica, these are just basic, yet fundamental in every relationship. And kung magawa ito tatlong bagay na ito, and I guarantee you, and I can promise you, that you will have a happy, long-lasting, and fruitful marriage life. Ito tatlong bagay na ito. Kung sisikapin niyo sa buhay at paggawa, sigurado ako, maging mas masaya at mahula ay may pagsasama bilang isang pamilya. Amen?